Sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Quezon, may isang matandang lalaki na kilala sa pangalang Lolo Emong. Tahimik siya, simple ang pamumuhay, at halos hindi na lumalabas ng kanyang bahay, maliban na lang kung kailangan niyang puntahan ang kanyang palaisdaan. Ang palaisdaang iyon ang pangunahing pinagkukunan niya ng kabuhayan. Ngunit sa kabila ng katahimikan ni Lolo Emong at ng kagandahan ng tanawin sa kanyang palaisdaan, may mga usap-usapan ang mga taga-baryo na bumabalot dito, mga kwento ng kababalaghan na hindi maipaliwanag. Ang palaisdaan ni Lolo Emong ay nasa pinakagilid ng baryo, malapit sa masukal na bahagi ng kagubatan. Ayon sa matatandang nakatira sa lugar, dati raw itong pinagkukuhanan ng mga engkanto ng tubig, at may mga nawawala raw na bata noong unang panahon na huling nakitang lumalangoy doon. Ngunit simula nang binili ni Lolo Emong ang lupa at pinakitaan ito ng mga ritual, tila naglaho na ang kababalaghan, pansamantala lang pala. Minsan, habang nangingisda si Lolo Emong, may mga batang nagpapalipad ng saranggola sa tabi ng palaisdaan. Masaya silang naglalaro, ngunit biglang naputol ang tali ng saranggola at nahulog sa gitna ng palaisdaan. Isa sa mga bata ang tumakbo papunta roon upang kunin ito, pero pinigilan agad sila ng matanda. "Huwag kayong lalapit dyan. May mga nilalang dyan na hindi ninyo naiintindihan," mariing sabi ni Lolo Emong. Akala ng mga bata ay simpleng pananakot lang iyon ng matanda, ngunit may kakaibang tono ang boses nito, tila ba may bahid ng takot. Isang hapon, may mga kabataang kalalakihan na nagkayayaan uminom sa tabing palaisdaan. Tawa sila ng tawa, at ang isa sa kanila, si Ruel, ay nangahas na tumalon sa tubig kahit madilim na. Maya-maya pa narinig na lang nila ang kanyang sigaw. "Tulong! May humila sa akin!" Sigaw niya habang pilit umaahon. Agad siyang tinulungan ng mga kaibigan niya, at nang mailigtas siya, nanginginig ito sa takot. May kalmot siya sa binti, malalim at tila hindi gawa ng tao. Kinabukasan, kumalat agad ang balita sa buong baryo. Napansin ng ilang taga-baryo na palagi raw may nawawalang alagang hayop malapit sa lugar. May manok na biglang naglaho, may baboy na natagpo ang patay at gutay-gutay ang katawan. Lahat ito'y tila nakatutok sa paligid ng palaisdaan. May ilan na rin daw na dumarating ang matinding lagnat o panghihina matapos maligo sa tubig doon. Ngunit tuwing tinatanong si Lolo Emong tungkol dito, isa lang ang sagot niya, "Wala kayong dapat alalahanin. Ako ang bahala sa lahat." Ngunit sa gabi, iba ang nangyayari. Ayon kay Aling Minda, isang ginang na malapit lang ang bahay sa palaisdaan, gabi-gabi raw ay naririnig niya ang pagaspas ng malalaking pakpak at ang malalim na tunog na tila galing sa ilalim ng lupa. Minsan, habang nanonood siya sa bintana, may nakita siyang aninong gumagapang sa lupa, pababa sa palaisdaan. Hindi tao yun. Hindi rin hayop, anya sa kapitbahay kinabukasan. Ngunit sinabihan lang siya ni Lolo Emong na huwag nang makialam sa mga bagay na hindi niya kayang unawain. Lumipas pa ang ilang linggo at lalong lumalalim ang misteryo. May mga bumibisita sa baryo upang makabili ng isda mula kay Lolo Emong, ngunit ilan sa kanila ay nagkasakit matapos kainin ang isda. Masakit ang tiyan, sinisikmura, at tila ba may panaginip sila ng isang nilalang na may maitim na balat, malalaking mata, at humahagikik sa gitna ng dilim. Habang patuloy ang tahimik na pamumuhay ni Lolo Emong, mas dumarami ang nagtatanong, ano ba talaga ang nangyayari sa palaisdaan? At bakit tila may pinangangalagaan si Lolo Emong na ayaw niyang ipaalam kahit kanino? Minsan, isang batang lalaki ang lumapit sa palaisdaan upang magnakaw ng isda. Dahil sa gutom at kahirapan, naisip niyang kumuha ng kahit ilan. Ngunit hindi na siya muling nakita. Ang kanyang tsinelas ay natagpuan sa gilid ng palaisdaan, at may mga bakas ng kamay na tila ba palaka o unggoy, ngunit mas malalaki. Ang ina ng bata ay nagmamakaawa kay Lolo Emong na sabihin ang totoo, pero tumalikod lang ang matanda at muling binantayan ang kanyang palaisdaan, na parang maihinihintay na muling lumitaw mula sa ilalim ng tubig. Ang buong baryo ay nababalot na ng takot. May mga nagsisimulang lumipat ng tirahan. Ang iba na may naniniwala na may kasunduan si Lolo Emong sa isang nilalang na naninirahan sa palaisdaan, isang aswang na pinapakain niya upang hindi nito gambalain ang buong baryo. Sa lahat ng ito, tanging si Lolo Emong lang ang tahimik. Sa kanyang puso, may isang lihim siyang hindi kayang ibunyag. Dahil ang palaisdaan niyang minamahal ay hindi lang basta kabuhayan, ito ang kanyang tagapagtago sa isang kasunduang matagal ng pinapasa ng kanyang angkan.
Chatip said, matapos ang halos 5 taon sa Maynila, bumalik si Jomar sa kanilang baryo. Siya ang nag-iisang apo ni Lolo Emong, at mula pagkabata ay sa lolo niya siya lumaki matapos mamatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Nagtrabaho si Jomar bilang construction worker sa syudad, ngunit dahil sa isang aksidenteng pagkadulas mula sa itaas ng gusali, napilitan siyang umuwi muna sa probinsya upang makapagpahinga at magpagaling. Pagdating niya sa baryo, napansin agad ni Jomar ang katahimikan. Parang may mabigat na hangin na bumabalot sa buong paligid. Hindi niya mawari kung dahil lang ba ito sa pagiging matagal niyang pagkawala o may kakaibang pagbabago talaga sa baryo. Mas kakaunti ang tao sa kalsada at ang mga bahay sa paligid ng palaisdaan ni Lolo Emong ay tila iniwan o pinabayaan. Mukhang lalong tumahimik ang lugar, Lolo, sambit ni Jomar habang naglalakad sila patungo sa bahay. Mas mabuti na iyan. Ang katahimikan, minsan, ay proteksyon, simpleng tugon ni Lolo Emong, ngunit may halong seryoso at malamig na tinig. Ilang araw na namalagi si Jomar sa bahay ng kanyang lolo. Wala namang kakaiba sa una, bukod sa mahigpit na bilin ni Lolo Emong na huwag siyang pupunta sa palaisdaan sa gabi. Mapanganib, ani nito. Iniisip ni Jomar na baka dahil ito sa mga kwento ng mga magnanakaw o hayop na gumagala sa gabi. Ngunit isang gabi, habang siya ay nasa silong ng bahay at nag-aayos ng lumang kahon ng mga gamit, may narinig siyang kakaibang ingay. Tumigil siya sa ginagawa. May pagaspas, hindi ng ibon, kundi tila ba malalaking pakpak ng isang nilalang na dumadapo. Kasunod noon ay may narinig siyang parang ungol, basag at mababa ang tono, na tila nagmumula sa mismong direksyon ng palaisdaan. Hindi siya mapakali. Dahan-dahan siyang umakyat at dumungaw sa bintana. Malayo sa harapan, sa gilid ng palaisdaan, may nakita siyang aninong gumagalaw. Mabagal ito, palingalinga, pero malaki at baluktot ang katawan. Dahan-dahan itong yumuko sa gilid ng palaisdaan at parang may sinisid. Biglang may tila bolang liwanag na lumitaw sa ilalim ng tubig, madilim pero matingkad, at unti-unting naglaho. Kumabog ang dibdib ni Jomar. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Binaliwala niya ito sa isip, pinilit niyang maniwala na baka guni-guni lang dahil sa pagod. Ngunit sa mga sumunod na araw, dumami ang mga senyales. May nakita siyang mga bangkay ng manok na tila pinigaan ng dugo, iniwan sa harap mismo ng bahay nila. Ang mga bata sa baryo ay hindi na lumalapit sa palaisdaan. Maging ang mga matatanda ay nagkukulong tuwing gabi. Lalong naging palaisipan kay Jomar ang sinasabi ng mga tao. Nang minsang nagpunta siya sa tindahan sa kabilang purok, napansin ng tindera ang suot niyang kwintas, isang lumang anting-anting na bigay ni Lolo Emong noon pa. Anak, ingatan mo iyang anting-anting mo ha. Yan lang ang panlaban mo kung sakaling makita mo siya, bulong ng matanda, na parang takot na takot. Hindi na nakatiis si Jomar. Kinausap niya ang lolo niya isang gabi habang sila ay kumakain. Lolo, may nakikita akong kakaiba sa paligid. May naririnig akong hindi normal tuwing gabi. At may mga hayop na namamatay. Ano bang meron sa palaisdaang yan? Tahimik lang si Lolo Emong. Saglit itong tumigil sa pagkain, saka tumingin kay Jomar. Hindi mo na dapat malaman, Jomar. Pero kung talagang gusto mong malaman ang totoo, hintayin mong dumating ang 14 na gabi mula ngayon. Sa kabilugan ng buwan. Kapag dumating na yon, pupunta tayo sa palaisdaan. At doon mo makikita ang katotohanan. Lalong naintriga si Jomar. Ano bang pinagtatakpan ni Lolo Emong? Bakit tila may kasunduan? Bakit pati mga taga-baryo ay takot sa kanya at sa palaisdaang iyon? Habang hinihintay niya ang itinakdang gabi, mas sinikap ni Jomar na alamin ang nakaraan ng kanyang pamilya. Kinausap niya si Aling Sabel, isang matandang kapitbahay nila na matagal nang hindi lumalabas. Nagmana ang lolo mo sa palaisdaan mula sa kanyang ama. Pero noon pa man, may mga kwento na tungkol sa aswang na naninirahan sa ilalim ng tubig. Hindi basta-basta ang palaisdaang iyan. May kasaysayan ng dugo at kasunduan. Sa bawat henerasyon, may tagapangalaga. At ang tagapangalaga kailangang may alay. Hindi makapaniwala si Jomar sa narinig. Hindi na ito kwento lang ng matanda. Marami na siyang nasaksihan. At sa puso niya, may nararamdaman siyang lalong lumalalim na takot. Dumating ang 14 na gabi. Bilog ang buwan. Tahimik ang paligid.
At sa gabing iyon, habang dala ang isang lampara, sumama si Jomar sa kanyang lolo patungo sa palaisdaan. Bago kita dalhin sa gitna, may isang bagay kang dapat malaman, sambit ni Lolo Emong habang naglalakad sila sa madamong daan. Ano yon, Lolo? Tanong ni Jomar. Kapag nakita mo na siya wala ng atrasan. Chatut said, tahimik ang gabi. Ang buwan ay bilog na bilog at tila nakatitig mula sa kalangitan. Sa ilalim ng liwanag nito, mas lalong naging misteryoso ang paligid ng palaisdaan ni Lolo Emong. Sa bawat hakbang ni Jomar, patungo sa gitna ng palaisdaan, ramdam niya ang lamig na bumabalot sa kanyang katawan, hindi galing sa simoy ng hangin, kundi mula sa takot na unti-unting sumisingit sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng palaisdaan, may isang lumang kubo na nakatayo sa ibabaw ng tubig, na tila sadyang itinayo roon para sa isang layunin. Wala itong ilaw, ngunit may mga palamuting anting-anting at mga halamang gamot na nakasabit sa paligid nito. Doon dinala ni Lolo Emong si Jomar. Pagdating nila sa loob ng kubo, inilabas ni Lolo Emong ang isang lumang kahon na gawa sa itim na kahoy. Binuksan niya ito, at sa loob ay may mga lumang larawan, palaspas na natuyot, at isang laruang manika na may nakabalot na pulang tela. Bago pa ako naging tagapangalaga ng palaisdaan, ito na ang tungkulin ng aking ama. At bago siya, ang kanyang ama rin. Ang bawat henerasyon ay may kasunduan, isang pangakong hindi maaaring suwayin, kundi ay kamatayan ang kapalit. Hindi pa rin maintindihan ni Jomar kung ano talaga ang kasunduan, kaya patuloy siyang nakinig. Bawat 3 taon, dugtong ni Lolo Emong, kailangang may isinasakripisyong kaluluwa upang mapanatiling tahimik ang nilalang sa ilalim ng palaisdaan. Hindi basta hayop, hindi basta halaman, kundi tao. Napasinghap si Jomar. Tao. Lolo, hindi yan tama. Ibig mong sabihin, kaya may nawawala sa baryo noon dahil ikaw ang may pakana? Tumango si Lolo Emong, mabigat ang kanyang mukha. Hindi ko pinili ang tungkuling ito, Jomar. Ito'y ipinasa sa akin. Ngunit hindi ito kadalian. Ang bawat alay ay may dahilan. May mga taong piniling gumawa ng masama, nagnanakaw, pumapatay, nananakit. Sila ang pinipiling ihandog. At kung minsan, kung wala ang palaisdaan ang pumipili. Muling lumamig ang hangin. Umuugong ang katahimikan ng paligid. Tila may mga matang nakamasid mula sa tubig. Ngayong alam mo na ang lahat, sabi ni Lolo Emong, ikaw na ang susunod sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Jomar. Hindi. Hindi ako papayag. Hindi ako mamamatay tao. Hindi ako magiging tulad mo. Ngunit bago pa man siya makalabas ng kubo, biglang nagbago ang ihip ng hangin. May malalaking pagaspas ng pakpak ang narinig. Mula sa kailaliman ng palaisdaan ay unti-unting lumitaw ang isang nilalang. Ang kanyang balat ay kulay abong itim, makintab at parang palaka na may makakapal na kaliskis. Ang kanyang mata ay pula at kumikislap at ang bunganga nito ay punang mahahabang pangil. Lumulutang ito sa ibabaw ng tubig na para bang hindi naaapektuhan ng bigat ng kanyang katawan. Dumaan ka na sa tamang panahon, Jomar, nagsalita ang nilalang. Ang boses ay malalim at parang dumadagundong mula sa ilalim ng lupa. Ang dugo mo ay may bisa. Ikaw ang susunod na tagapangalaga. Hindi ako papayag, sigaw ni Jomar. Ngunit bigla siyang kinilabutan nang mapansin niyang hindi siya makagalaw. Para bang pinako sa lugar ang kanyang katawan. Tumingin siya kay Lolo Emong na ngayon ay lumuluha. Pasensya ka na, apo. Isa lang ang paraan para hindi ikaw ang alay. Kailangan mong tanggapin ang tungkulin. Kapag hindi mo tinanggap, ikaw ang kakainin niya. Biglang may narinig silang sigaw mula sa gilid ng palaisdaan. Isa sa mga batang magnanakaw ng isda ay muling nagtangkang kumuha ng huli at ngayon ay nahulog sa tubig. Walang pag-aalinlangan, nilapitan ng nilalang ang bata at sa isang kisapmata, nilamon ito. Ang tubig ay naging kulay dugo. Tumalsik ang mga damit at sinelas ng bata sa paligid. Tumakbo si Jomar palabas ng kubo, nanginginig sa galit, takot at pagkasuklam. Hindi niya matanggap ang lahat ng nakita at narinig. Hindi ko kayang mabuhay na may ganitong sumpa. Hindi ako katulad mo. Ngunit alam niyang hindi ito basta mawawala. Naramdaman niya sa kanyang balat ang isang matinding init, at nang tiningnan niya ang kanyang mga kamay, may mga marka na siyang lumilitaw, mga hugis anting-anting at ukit na hindi niya naintindihan. Ang sumpa ng tagapangalaga ay unti-unti nang lumilipat sa kanya.
Lumipas ang ilang araw mula nang masaksihan ni Jomar ang kababalaghan sa gitna ng palaisdaan. Hindi na siya mapakali. Sa bawat paggising niya, pakiramdam niya ay mas lalong lumalalim ang koneksyon niya sa lugar na dati ay simpleng kabuhayan lang sa paningin niya. Ang palaisdaan ay tila may buhay at ngayon parang bahagi na siya nito. Ang mga marka sa kanyang braso ay unti-unting lumilinaw. Parang mga sinaunang ukit na umiilaw tuwing gabi, lalo na kapag malapit siya sa tubig. Pilit niya itong tinatakpan, ngunit sa tuwing nararamdaman niyang may malapit na panganib, nag-init ito, waring isang babala mula sa di nakikitang puwersa. Nag-iba na rin ang tingin sa kanya ng mga taga-baryo. Ang dati nakangiting mga kapitbahay ay tila lumalayo at iwas na iwas sa kanya. May ilang matanda na palihim siyang binabantayan at ang mga bata ay ayaw nang makipaglaro sa paligid ng kanilang bahay. Sa mga mata ng karamihan, isa na siyang itagapangalaga, isang taong pinaniniwala ang may kasunduan sa mga nilalang ng dilim. Isang gabi, hindi na nakatiis si Jomar at muling kinausap si Lolo Emong, na ngayon tila tumanda ng ilang taon sa loob lang ng ilang araw. Lolo, hindi ko na kaya to, bulalas niya. Lahat ng tao sa baryo, iniiwasan ako. Para na rin akong aswang sa tingin nila. Tahimik si Lolo Emong. Tinignan niya lang si Jomar, saka mahinang nagsalita. Hindi mo pinili ang sumpa, Jomar. Pero minsan, ang tungkulin ay hindi pinipili, ipinapataw ito sa mga taong mailakas ng loob na humarap sa dilim. Alam kong mahirap pero mas mahirap kung wala kang gagawin. Kapag hindi mo ginampanan ang papel mo bilang tagapangalaga, mas maraming buhay ang mawawala. Naguguluhan si Jomar. Ayaw niyang pumatay o mag-alay ng sinuman. Pero alam niyang may katotohanan sa sinasabi ng kanyang lolo, ang nilalang sa palaisdaan ay hindi basta-basta. At kung wala ang tagapangalaga, maaaring lumabas ito at manalanta. Upang maintindihan pa ang pinagmulan ng sumpa, nagdesisyon siyang hanapin si Aling Sabel, ang matandang babae na minsan nang nagkwento tungkol sa kasaysayan ng palaisdaan. Sa simula ay ayaw siyang kausapin ito, ngunit nang ipakita niya ang mga marka sa kanyang braso, napilitan ang matanda. Ang palaisdaang iyan ay dating lupang pag-aari ng isang mambabarang, kwento ni Aling Sabel. Binalak ng mga Kastila noon na angkinin ito, pero bago pa sila makapasok, isinumpa ng mambabarang ang lugar. Ginawa niyang tirahan ng isang nilalang mula sa ilalim ng lupa, isang bantay na hindi pwedeng masaktan o patayin. Pero para mapanatiling kalmado ito, kailangan ng alay. Ang una nilang inalay, ang mismong mambabarang. Napaupo si Jomar. Ibig sabihin hindi talaga natin to kontrolado. Umiling si Aling Sabel. Hindi. Pero maaari mong baguhin ang kasunduan. Sa bawat henerasyon, may isa na sinusubukang buwagin ito, ngunit walang nagtagumpay. Doon nabuo sa isip ni Jomar ang isang plano. Kung may paraan upang buwagin ang sumpa, kahit maliit ang sansa, kailangang subukan niya. Ayaw niyang ipamana ang ganitong kapalaran sa susunod pang henerasyon. At higit sa lahat, ayaw niyang may mamatay pa para lang pakalmahin ang halimaw. Sa tulong ng ilang lumang aklat na iniwan ng kanyang lolo at mga panalangin itinuro ni Aling Sabel, sinimulan ni Jomar ang pag-aaral ng sinaunang orasyon. Hindi ito madali, maraming gabing hindi siya nakatulog, maraming pagkakataong dumugo ang kanyang ilong sa kakabasa ng matandang sulat. Ngunit hindi siya tumigil. Dumating ang isa na namang kabilugan ng buwan. Sa gabing iyon, muling lumitaw ang nilalang sa gitna ng palaisdaan. Ngunit sa halip na may dalang alay si Jomar, dala niya ang mga panalangin at anting-anting na nakalaan upang subukan ang pagbabasag ng kasunduan. Hindi ako mag-aalay, matapang na sigaw ni Jomar sa halimaw. Ang sumpang ito ay dapat na matapos. Tumawa ang nilalang, isang malalim at nakakabinging halakhak. Marami na ang nagsubok. Lahat sila ay naging pagkain ko. Ngunit hindi na tinag si Jomar. Binigkas niya ang unang bahagi ng orasyon. Umilaw ang mga marka sa kanyang braso. Uminit ang paligid. Nagbago ang kulay ng tubig sa palaisdaan. Nagsimulang lumitaw ang iba't ibang nilalang mula sa ilalim, mga multo ng dating mga inalay, humihingi ng katarungan. Sumigaw si Jomar ng ikalawang bahagi ng dasal. Napasigaw sa sakit ang halimaw. Napaurong ito at unti-unting humina ang anyo. Ngunit bago pa man matapos ni Jomar ang huling salita ng orasyon, may narinig siyang sigaw mula sa likod, si Lolo Emong, na hawak-hawak ang kanyang dibdib.
Bumagsak ito sa lupa, tila nawalan ng hininga. Tumigil si Jomar. Lolo! Tapusin mo na, apo tapusin mo na ang sumpa, bulong ni Lolo Emong bago tuluyang pumikit. Sa gitna ng sakit at luha, tinapos ni Jomar ang orasyon. Pagkatapos ng huling salita, isang malakas na liwanag ang bumalot sa buong palaisdaan. Sumigaw ang halimaw sa huling pagkakataon, at sa isang iglap, naglaho ito, kasabay ng pagkalma ng tubig. Lumipas ang 3 araw mula nang matapos ni Jomar ang orasyon na tuluyang nagpatalsik sa halimaw sa palaisdaan. Sa wakas, tahimik na ang tubig. Walang bulong. Walang aninong gumagalaw. Ngunit kahit wala ng halimaw, hindi ibig sabihin ay wala ng gulo. Buong baryo ang nakiramay sa pagpanaw ni Lolo Emong. Ngunit sa likod ng mga luha at dasal, nanatili ang mga bulong, may ilan pa ring hindi makapaniwala sa nangyari. May nagsasabing si Jomar raw ang may sala. May nagsasabing nilason niya ang kanyang lolo para makuha ang palaisdaan. Ang iba naman, takot pa ring lumapit sa kanya. Para sa kanila, ang sumpa ay hindi natapos, bagkus ay lumipat lang ng anyo. Sa loob ng bahay nila, nakaupo si Jomar sa silid ni Lolo Emong. Doon niya itinago ang lumang kahon na naglalaman ng mga gamit ng tagapangalaga, mga anting-anting, larawan ng mga dating alay, at ang pulang manika. Ilang beses na niyang pinlano na sunugin ito, ngunit sa tuwing hahawakan niya ang manika, isang malamig na hangin ang dumadaan sa kanyang batok. Isang gabi, habang naglalakad siya sa gilid ng palaisdaan, nakaramdam siya ng presensya. May malamig na simoy ng hangin na parang yumakap sa kanyang katawan. Napatigil siya at napalingon. Sa kabilang dulo ng palaisdaan, sa ilalim ng puno ng santol, may nakita siyang pamilyar na anyo, si Lolo Emong. Ngunit imbes na masaya o payapa ang mukha nito, ito'y maputla at punang lungkot. Hindi ito nagsasalita. Tinitigan lang siya, sa kaunti-unting naglaho sa hangin. Lolo, bulong niya. Ikaw ba talaga iyon? Kinabukasan, pumunta siya kay Aling Sabel upang ikwento ang kanyang nakita. Hindi ka nakakakita ng multo, Jomar, anya. Nakakakita ka ng alaala. Hindi basta mawawala ang espiritu ng isang tagapangalaga. Kahit natapos mo ang sumpa, may bahagi sa kanya na nananatili rito. Nagagalit ba siya sa kin? Tanong ni Jomar. Hindi galit kundi panaghoy. May iniwan siyang tungkuling hindi niya tuluyang natapos. At sa mata ng mga espiritu, kapag hindi lubos ang sakripisyo, hindi rin lubos ang katahimikan. Dito nagsimulang magtanong si Jomar, talaga bang tapos na ang sumpa? O may bahagi pa ito na naiwan? Habang nililibot niya ang palaisdaan, napansin niya ang isang bahagi sa dulo ng tubig, malapit sa isang abandonadong kubo. Doon, tila may ibang tunog. Pabulong. Parang tinig ng mga bata. Tumigil siya, lumuhod at tinitigan ang tubig. Sa ilalim nito may mga aninong gumagalaw. Muli siyang binalot ng kilabot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang dating halimaw. Ibang presensya, mas bata, mas marupok, at mas mapanglaw. Sa gabing iyon, nanaginip si Jomar. Sa kanyang panaginip, nagpakita ang isang batang babae. Basang-basa ang kanyang damit, at sa kanyang mga mata ay mailungkot na parang matagal nang naghihintay. Hindi kami makaalis, bulong ng bata. Hindi lang isang nilalang ang nakakulong sa palaisdaan. Kami rin. Mga kaluluwang inalay, mga inosenteng nadamay. Wala kaming hustisya. Wala kaming kapayapaan. Pagkagising niya, basang-basa ang kanyang katawan, parang naligo sa ulan, ngunit walang ambon sa labas. Doon niya naisip, kahit wala na ang halimaw, ang mga kaluluwa ng mga inalay ay nanatili. Hindi sila pinatahimik, kundi naiwan sa limot. Dito niya napagtanto ang susunod niyang misyon, hindi sapat na tapusin ang sumpa, kailangang palayain ang mga kaluluwang naiwan. Kinausap niyang muli si Aling Sabel. Pinag-aralan nila ang orasyong tinatawag na pagpapatahimik ng mga kaluluwa, isang uri ng ritual na ginagamit ng matatandang albularyo upang palayain ang mga espiritu ng mga walang hustisya. Ayon sa aklat, kailangang gawin ang ritual sa mismong lugar kung saan isinagawa ang huling alay, sa gitna ng palaisdaan, sa lumang kubo. Sa gabi ng 7 araw matapos ang pagkamatay ni Lolo Emong, sinimula ni Jomar ang ritual. Inilatag niya ang mga halamang gamot, sinindihan ang 3 kandilang itim, at inilubog ang pulang manika sa tubig.
Isa-isa niyang binanggit ang mga pangalan ng mga taong kilala niyang naging alay noon, ilang bata, ilang magnanakaw, ilang inosenteng nadamay. Habang binibigkas niya ang orasyon, nagsimulang lumabo ang tubig. Mula sa ilalim, lumitaw ang mga hugis ng katawan, mga kaluluwang namatay sa ilalim ng sumpa. Ngunit ngayon, hindi sila galit. Tahimik silang lumapit kay Jomar. Ang ilan ay lumuluha. Ang ilan ay may dalang bulaklak. Isa-isa silang naglakad sa liwanag ng buwan, at sa huling dasa ni Jomar, unti-unti silang naglaho, dala ang kapayapaan. Pagkatapos ng ritual, muling bumalik ang katahimikan sa palaisdaan. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang uri ng katahimikan, hindi na nakakakilabot, kundi payapa. Para bang isang buntong hininga mula sa mga espiritu. Tumayo si Jomar at tinitigan ang buwan. Tapos na, bulong niya. Ngunit sa sulok ng kanyang mata, muling lumitaw si Lolo Emong, ngayon ay nakangiti na. Tumango ito sa katuluyang naglaho sa hangin. Matapos ang matagumpay na ritual ng pagpapatahimik ng mga kaluluwa, muling bumalik sa normal ang paligid ng palaisdaan ni Lolo Emong. Sa wakas, tila natapos na ang kasumpa-sumpang kasaysayan ng lugar. Ang mga taga-baryo ay nagsimulang bumalik sa kanilang pang-araw-araw na gawain, at si Jomar ay unti-unting tinanggap muli ng komunidad. Ngunit ang kapayapaan ay hindi palaging nagtatagal. Makalipas ang 2 linggo, nagsimula na namang mangyari ang mga hindi maipaliwanag na insidente. Isang umaga, natagpuan ang isang manok na patay sa harapan ng bahay ni Aling Sabel, nakapako ang lieg at may mga kagat na parang ng aso pero sobrang laki. Kinabukasan, 3 kambing naman mula sa kabilang baryo ang nawala, ang natagpuan lang ay mga bakas ng paa sa putikan, ngunit hindi ito pangkaraniwang hayop. Sa 4 gabi, habang umiihi sa likod ng bahay, nakarinig si Jomar ng malalalim na ungol mula sa kakahuyan. Hindi ito huni ng aso o iyak ng pusa. Ito ay parang pagsabay-sabay na tunog ng galit, gutom at paghihiganti. Agad siyang pumasok ng bahay at nakita niya ang mga kandila sa altar ni Lolo Emong, biglang namatay. Kinabukasan, muling nagpakita si Aling Sabel, hawak ang isang lumang aklat na tinahi pa sa balat ng hayop. Jomar, anya, ang sumpa ay tapos na, pero ang lugar na ito ay bukas na ngayon. Ang pintuan sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga nilalang ay nabuksan. Dahil pinatalsik mo ang halimaw, nawala ang tagapigil sa iba pang nilalang na nakakulong rin sa kailaliman. Napaupo si Jomar. Ibig mong sabihin may iba pa? Sagot ni Aling Sabel. Mga lumang halimaw na nilimot na ng kasaysayan. Hindi sila gaya ng halimaw ng palaisdaan. Mas matalino, mas mabangis at mas tuso. At ngayon, unti-unti na silang lumalapit. Kinagabihan, dumalaw sa panaginip ni Jomar ang isang matandang albularyo na hindi niya kilala. Tagapangalaga, wika nito, hindi ka patapos. Ang iyong dugo ay may basbas ng lumang lahi. May mga nilalang na matagal nang natutulog at ikaw ang huling hadlang bago sila magising ng tuluyan. Nang magising si Jomar, nasa ilalim ng kanyang unan ang isang pulang pamigkis na may sulat, simulan mong muli ang pagbabantay. Hanapin ang mga palatandaan. Bago pa mahuli ang lahat. Mula noon, araw-araw na niyang binantayan ang paligid ng palaisdaan. Muling bumalik ang mga aninong dumadaan sa tubig. May mga ibong biglang tumitili sa gabi, at may mga bangkay ng isda na umaahon kahit walang lason sa tubig. Mas nakakabahala pa, ang mga bakas ng paa sa lupa ay hindi pangkaraniwan, may 6 na daliri, baligtad ang hugis, at may bahid ng asul na itim na likido. Kinausap niya muli si Aling Sabel. May paraan ba upang isarado muli ang pintuan? Tanong niya. Mayroon, ngunit kailangan mo ng 3 bagay, sagot ng matanda. Una, ang dugo ng tagapangalaga. Ikalawa, ang panawagan ng banal na aso. At ikatlo, ang bato ng limot, isang batong mula sa pinakalumang bahagi ng gubat na nagtatago sa mga alaala ng nakaraan. Hindi nag-aksaya ng oras si Jomar. Sinimulan niyang hanapin ang 3 kailangan. Ang una ay ang kanyang sariling dugo, madali lamang iyon. Isang hiwa sa palad at inilagay niya sa maliit na garapon gaya ng tinuro sa aklat ni Lolo Emong. Ang pangalawa ay mas mahirap, kailangan niya ng tulong ng isang bantay, isang hayop na pinaniniwala ang tagapagtanggol ng sangkatauhan laban sa mga nilalang ng dilim. Ayon sa alamat, ito ay isang puting aso na may itim na mata at tila nakakausap ang espiritu. Isang araw, habang nasa pamilihan ng baryo, may nakita siyang asong gala,
puting-puti, tahimik, at palaging nakatitig sa kanya. Hindi ito umaalis kahit pinalalayas. At sa tuwing lalapit si Jomar, bigla itong sumusunod. Isa kang bantay, hindi ba? Tanong ni Jomar habang pinapainom ang aso. Tahimik ito. Ngunit sa sumunod na gabi, nang muling marinig ni Jomar ang ungol mula sa kakahuyan, tumayo ang aso, tumahol ng malakas, at agad tumakbo sa gubat. Sinundan siya ni Jomar, at doon niya nakita, 3 nilalang, kulay abo ang balat, mahahaba ang liig, at may bunganga sa tiyan. Mga nanggatong, nilalang ng uhaw na gutom sa laman ng tao. Agad dumalon ang aso, kinagat ang isa sa mga nilalang, at tila nilamon ng apoy ang katawan nito. Ang iba, biglang naglaho sa anino. Sa gabing iyon, alam na ni Jomar, ang puting aso ay hindi ordinaryo. Isa nga itong bantay. Pangalawang bahagi nakuha ko na, bulong niya. Ngunit ang ikatlong bahagi ang pinakamapanganib, ang bato ng limot. Kailangan niya itong hanapin sa gubat ng Alingaungaw, isang lugar na matagal nang kinatatakutan sa baryo. Ayon sa kwento, ito raw ay gubat na may sariling isip, kung saan ka pumasok, hindi ka na makakalabas. Ngunit wala nang ibang pagpipilian si Jomar. Kung hindi niya ito susubukan, maaaring tuluyang makalabas ang mas marami pang halimaw sa kanilang mundo. Sa kanyang paglalakbay papasok ng gubat, dala niya ang kanyang itak, mga orasyon, ang puting aso, at ang huling alaala ni Lolo Emong, kapag ikaw ay nasa dilim, huwag kang tumakbo. Harapin mo ito. Sapagkat minsan, ang tunay na liwanag ay nasa gitna ng takot. Madilim pa lang ay naghanda na si Jomar sa pagpasok sa gubat ng Alingaungaw, ang pinakatakotang bahagi ng baryo. Ayon sa matatanda, ito raw ay lugar kung saan naririnig ang mga tinig ng mga matagal ng patay, at ang mga lumang kasalanan ng sinuman ay bumubulong pabalik sa kanilang isipan. Ang sabi-sabi pa, may mga taong pumasok dito noon at hindi na muling nakita. Bitbit niya ang kanyang itak, banal na orasyon, garapon ng sariling dugo, at kasama ang puting bantay, ang mahiwagang asong tumulong sa kanya laban sa mga nilalang. Alam niyang delikado ito, pero wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang makuha ang bato ng limot upang maisara ang pinto sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga nilalang. Pagpasok pa lang sa gubat, agad siyang sinalubong ng kakaibang lamig. Hindi ito ordinaryong malamig, ito'y parang lamig ng bangkay, malamig na may kasamang bigat sa dibdib. Ang mga puno ay tila mas malalaki at masiksik kaysa sa dati. Ang mga sanga ay parang kamay na gustong humawak. Tumingin siya sa kanyang tabi, ang bantay ay nakataas ang tenga at tila alerto. Tahimik ito ngunit nananatiling malapit sa kanya. Habang lumalalim ang paglalakad ni Jomar, narinig niya ang unang alingaungaw. Jomar! Jomar, bakit mo ako iniwan? Boses iyon ng kanyang ama, na matagal nang pumanaw sa aksidente sa palaisdaan. Napahinto siya. Napatingin sa paligid. Hindi ka totoo, anya. Wala ka na, ngunit mas lumakas pa ang boses, ngayon ay may kasamang sigaw ng kirot. Sinumpa kang anak. Lahat ng ito dahil sa'yo. Pinikit ni Jomar ang kanyang mata at inusal ang unang linya ng orasyon, sa ngalan ng liwanag, tabunan ang dilim. Sa ngalan ng liwanag, isara ang nakaraan. Unti-unting nawala ang boses. Nagpatuloy siya sa paglalakad, mas maingat ngayon. Sa ikalawang oras ng paglalakad, nakita niya ang isang matandang babae na nakaupo sa ilalim ng puno ng balete, tila umiiyak. Lapitin sana niya, pero tinahulan ito ng bantay, at nagbago ang anyo ng babae. Ang mukha nito ay naging itim, walang mata, at ang bibig ay punang maliliit na matulis na ngipin. Tumayo ito at sinugod si Jomar. Mabilis siyang umilag at bago pa siya masakmal, tumalon ang bantay at kinagat ito sa leg. Umalingaungaw ang isang sigaw sa buong gubat, at ang nilalang ay naglaho sa isang ulap ng abo. Habang humihingal, napansin ni Jomar na ang bawat pag-atake ay sinasamahan ng alingaungaw ng kanyang nakaraan. Hindi lamang siya lumalaban sa halimaw, kundi sa mga alaala ng kanyang kasalanan, takot at trauma. Sa ikatlong gabi ng pagtigil sa gubat, habang nagpapahinga sa ilalim ng isang makapal na ugat, muling narinig ni Jomar ang mga tinig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natakot. Umupo siya, pumikit at inalala ang kanyang layunin. Isarado ang pintuan. Iligtas ang baryo. Patahimikin ang mga nilalang. Kinabukasan, dumating na siya sa gitna ng gubat, isang malawak na espasyo na may altar sa gitna, yari sa itim na bato.
Doon, nakita niya ang bato ng limot, isang malakristal na bato na kulay abo at kumikislap sa ilalim ng araw, tila naglalaman ng mga aninong gumagalaw sa loob. Ngunit hindi basta-basta ito makukuha. Biglang lumindol ang lupa. Mula sa lilim ng altar, lumabas ang isang dambuhalang nilalang, itim ang katawan, mahaba ang liig, at may mga mata sa likod. Isa itong tagalagas ng alaala, isang espiritu ng gubat na nagbabantay sa bato ng limot. Ayon sa aklat ni Lolo Emong, ito ay hindi maaaring patayin. Maaari lamang itong paalalahanan. Bakit ka narito? Boses nitong parang 10 taong nagsasalita ng sabay-sabay. Para sa kapayapaan, sagot ni Jomar. Para sa hustisya. Para sa pagtatapos ng sumpa. Handa ka bang isuko ang alaala ng iyong lolo? Tanong nito. Napahinto si Jomar. Iyon ang kabayaran, tanong niya. Walang makakakuha ng bato ng limot na hindi nag-aalay ng alaala. Isuko mo ang isa. At sa habang buhay, hindi mo na maalala ang kanyang ngiti, ang kanyang halakhak, o ang kanyang tinig. Napatingin siya sa bantay na tila alam ang desisyon na kinakaharap niya. Sa isang malalim na buntong hininga, tumango si Jomar. Ibinibigay ko. Tumango ang nilalang at biglang lumiwanag ang paligid. Napahiyaw si Jomar sa sakit na naramdaman, parang may pilit na inaalis sa kanyang utak, sa kanyang puso. Pagkatapos ng ilang sandali na nahimik ang lahat. Pagmulat ng kanyang mata, nakahawak na siya sa bato ng limot. Ngunit sa kanyang isip, wala na ang imahe ni Lolo Emong. Hindi niya na maalala ang mukha nito. Hindi na niya marinig ang boses nito. Wala na. Parang di na niya ito kailanman nakilala. Lumapit ang bantay at tumahol. Isang paalala, tapos na ang sakripisyo. Binalot ni Jomar ang bato at sinimulan ang pagbabalik sa baryo. Hindi na siya bumaling pa sa likod. Wala nang dahilan. Wala nang babalikan. Pagbalik ni Jomar sa baryo ay dala niya na ang lahat ng kailangan upang maisagawa ang huling ritual, ang dugo ng tagapangalaga, ang bantay, at ang pinakamahalaga, ang bato ng limot. Ngunit sa puso niya ay may bigat. Alam niyang may kapalit ang lahat ng ito, ang mga alaala ni Lolo Emong, na ngayon hindi na niya maalala. Sa kabila ng lahat, pinili pa rin niyang ipagpatuloy ang laban alang-alang sa kapayapaan ng kanilang baryo. Pagkarating niya sa palaisdaan, sinalubong siya ni Aling Sabel, bit-bit ang huling bahagi ng orasyon. Handa ka na, Anya. Ngunit kailangan mong tapusin ito mag-isa. Kapag nagsimula ang ritual, ikaw lamang ang maaaring manatili sa loob ng bilog. Sa gitna ng palaisdaan, gumawa sila ng bilog ng asin at abo ng albularyo, habang sa gitna nito ay inilagay ang bato ng limot. Sa paligid ay nakaupo ang ilang matatandang tagapagbantay, nakasuot ng itim, at pumikit habang inaawit ang sinaunang dasal sa lumang wika. Ang langit ay unti-unting dumilim kahit patanghali pa lamang. Ang hangin ay bumigat at ang tubig sa palaisdaan ay tila kumukulo. Naririnig na ni Jomar ang mga bulong mula sa ilalim ng tubig, mga tinig ng mga nilalang na hindi na dapat muling bumalik. Pumasok si Jomar sa bilog, hawak ang maliit na bote ng kanyang dugo. Itinaas niya ito at inusal ang unang bahagi ng orasyon. Sa dugo ng tagapangalaga, binubuksan ang daan, hindi upang makapasok, kundi upang maisara. Itinapon niya ang dugo sa bato ng limot at agad itong kumislap. Mula sa ilalim ng palaisdaan, lumitaw ang malalaking bula. Isang nilalang na parang pugita pero may ulo ng paniki ang sumungaw, sinubukang lumusot sa bitak ng lupa. Tumayo si Jomar at itinutok ang bato dito. Sa bato ng limot, sinasara ang landas, ang dating bukas ay magiging sarado, ang dating buhay ay magiging panaginip. Biglang lumakas ang hangin. Nagsimulang umikot ang tubig sa palaisdaan, bumubuo ng maliit na ipo-ipo. Sa bawat segundo, mas dumarami ang sumusulpot na mga nilalang, mga aninong may pulang mata, mga hayop na may mukha ng tao, at mga katawang putol-putol ngunit gumagalaw. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang puting bantay. Tumayo ito sa harap ng bilog, tahimik ngunit determinado. Tumahol ito ng 3 beses, at ang mga nilalang ay biglang natigilan. Itinaas muli ni Jomar ang bato, ngayon ay maihuling orasyon, sa ngalan ng mga albularyo, ng mga bantay, at ng mga nawalan, isinusumpa ang pagbabalik. Huwag na kayong lumapit, sa ilaw ay maglaho. Isang matinding liwanag ang pumulandit mula sa bato. Ang mga nilalang ay nagsisigaw, naglaho sa isa't isa,
para bang tinutunaw ng liwanag. Ang tubig sa palaisdaan ay nagsimulang bumaba at ang lupa sa gitna nito ay sumara. Tuluyang nagsara ang lagusan. Tumahimik ang paligid. Nang magmulat ng mata si Jomar, gabi na. Wala na ang mga nilalang. Wala na ang kulog, ang bulong, ang takot. Nakatayo sa tabi niya si Aling Sabel, hawak ang isang puting tela. Natapos mo, Anya. Ikaw ang huling tagapangalaga ngayon. Ngunit may isang bagay pa ang nawawala, ang bantay. Hindi na niya ito nakita matapos ang ritual. Umikot siya sa paligid, tinawag ito, ngunit wala. Sa halip, may natagpuan siyang maliit na kapirasong balahibo, puting-puti, sa gitna ng bilog. Napaupo si Jomar. Kailangan ba talagang mawala ang lahat? Lumapit si Aling Sabel. Kapag sinarado mo ang pinto, sinarado mo rin ang koneksyon mo sa kanila. Kabilang na ang alaala, ang gabay at ang mga nawalan. Tumingin si Jomar sa tubig ng palaisdaan. Tahimik ito. Wala nang sigaw, wala nang dilim. Sa kanyang isipan ay may puwang, isang alaala na alam niyang mahalaga, pero hindi niya na matandaan. Tumayo siya, huminga ng malalim at tinignan ang buong paligid. May kapayapaan na. Sa wakas, makalipas ang ilang buwan, naging tahimik na muli ang baryo. Bumalik ang mga mangingisda sa palaisdaan at nagsimulang sumigla ang kabuhayan. Si Jomar ay tinawag na ng lahat bilang ibantay ng palaisdaan. Bagamat hindi niya na maalala ang mukha ni Lolo Emong, madalas siyang umupo sa tabi ng palaisdaan tuwing gabi, nagbabantay at binabantayan ang mga bituin. Minsan, may dumadaang malamig na hangin at sa kanyang pandinig ay tila may pamilyar na tinig na bulong, magaling, apo. Bantayan mo sila eh. Napangiti si Jomar at sa kanyang puso, alam niyang hindi siya nag-iisa. Isa.